Bagong balita po ngayong umaga mula sa Baho de Masinloc. Patay ang 3 crew members ng isang Filipino fishing boat matapos lumubog ang kanilang bangka roon. Sabi po ng Philippine Coast Guard, bumangga ang bangka sa isang hindi pa matukoy na commercial vessel. Nangyari raw ito pasado alas 4 ng umaga nitong Lunes, sabi sa kwento ng isang crew. Kabilang po sa mga namatay ang kapitan. Nakaligtas naman ang 11 pang crew member na sakay ng bangka. Dinala ang 10 ng mga nasawi sa bayan ng Infanta sa lalawigan ng Pangasinan. Nakikiramay po si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naiwan ng 3 tripulanteng nasawi sa Baho de Masinloc. Sabi po ng Pangulo, patuloy na iniimbestigahan ang insidente para matukoy ang mga detalye sa banggaan umano ng bangka ng mga Pilipino at ng hindi pa matukoy na commercial vessel. Siniguro ng Pangulo ang pamilya ng mga nasawi na mananagot ang mga responsable sa insidente. Magbibigay rin daw ang gobyerno ng assistance sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Update tayo sa balitang yan kung saan nasawi ang 3 tao na sakay ng isang fishing boat. Nakasalang sa balita ko ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armand Balilo. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Rafi, magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, meron na po ba tayong detalye kung natukoy na natin kung yung commercial vessel na dahilan ng paglubog ng bangka ng Pinoy na tripulante? Well, base po doon sa latest na ibinigay sa atin ng investigating team, nag-backtracking po sila at pinintend yung mga barko na dumaan doon sa area sa ganung oras. Meron po isang lumalabas na barko na nagtutugma din po doon sa salaysay ng mga kababayan natin mga fishermen. Isa pong oil tanker. Ang pangalan po ay Pasinto Ana at registered sa Marshall Island. Pero ito ay kinoconfirm pa natin at verify pa, no, Rafi, para maging matibay yung ating konklusyon dito sa naganap na insidente ng pulisya. Kung sa initial na report po, oil tanker ito, so medyo malayo po ito sa Baho de Masinloc dahil hindi naman nakakadikit doon yung mga oil tanker, hindi ho ba? So nasa vicinity lang siya ng Baho de Masinloc. Nasa maritime route po siya. At ang description lang po ay 85 nautical miles sa Baho de Masinloc o sinasabing 120 maakit na Pangasinan. At nasa isang payaw, tama ho ba? Nakaangkla itong fishing boat sa isang payaw nung siya ay binangga nitong suspected oil tanker? Base po dun sa salaysay ay nasa payaw po siya at yung 8 parang maliliit na bangka ay nagsakandak ng fishing operations dun sa vicinity. Samantalang itong kapitan at saka 2 crew na nasawi ay nag-stay po doon sa motherboat at sila po yung nasawi. So kaya nakaligtas po itong iba dahil nasa ibang separate na maliliit na bangka po sila, ganun ho? Tama ka, Rafi. Ongoing yung kanilang fishing operations at madaling araw na yon. At ang sinasabi rin ay medyo madilim po at maaari pong talagang napakahirap ng visibility. Rear Admiral, si Connie po ito. Connie? Opo, yung kinamatay po nung 3 tripulante, natukay na ba ito ho ba pagkalunod o dahil ho dun sa pagkakabangga kaya? Ay pinapacheck pa natin kung ano yung immediate cause at wala pang declaration yung mga medical legal. Pero most likely maaaring na nalunod ito nung tinamaan nung yung barko, no? Nung kanilang fishing boat. At all accounted na po ba lahat? All accounted naman, Connie. Yung natitirang fishermen, yung mga survivors ay nakabalik na rin po sa Pangasinan. Kumpirmahin ko lamang po sa Pangasinan sila dinala pero mga taga-Subic ho ba? Taga-Zambales, itong mga mangingisda? Ang information natin, mga taga-Pangasinan ito eh. Okay. So mga taga-Pangasinan din po sila. All accounted na po sila at na-identify na po silang lahat. Pinaka-base nila ay Pangasinan pero wala pa akong information kung taga-saan yung mga ibang fishermen. Pero as of now, dahil yung mga sa kamag-anak ay mga taga-Pangasinan. Sa initial report na natanggap po kasi namin, denied pa ng ibang mga kasamahan nila itong lumubog na bangka at nakuha sa ilalim nung sa ilalim nitong kung saan nagmamaneho itong kapitan, doon siya nakuha. May ganun ho ba kayong detalye? Ongoing pa investigation, Rafi. We will validate that claim at isasama natin yan doon sa magiging outcome ng investigation. Malalaman natin yan. Opo. Panghuli na lamang po sa akin, Rear Admiral, yung pong commercial na vessel na ito na nakabangga, ito ho, I assume, no, malaki kumpara ho doon sa nabangga na mga kung saan sakay po yung mga tripulante, sir?
Tama ka dyan, no? Kasi oil tanker na ito at Opo. tinitingnan natin yung description niya. Talagang napakalaki nito at maaaring hindi nasakitaan ito at dahil masama ang panahon. But anyway, ongoing po yung Marine Task Force investigation. Kaya kinakausap po yung mga fishermen at nagbabacktracking po tayo sa pamamagitan po ng service doon. At titignan natin kung ano talaga yung circumstances dito sa banggaan na nangyari. Foreign flag vessel po ba itong tanker? Oo, Rafi, registered siya under Marshall Islands. Marshall Islands. Tama, Rafi. Okay. Panghuli na lamang po, since Payaw yung kinaangklahan nitong bangka, usually nakailaw po sila, hindi ho ba? At Payaw yan, so dapat nasa navigational map ho ito ng mga barkong dumadaan dyan sa rutang yan. Ano kaya nangyari at tinamaan pa rin niya itong bangkang ito? Well, sa investigation na ginagawa natin, kino-consider yung visibility, saka kung mapapatawag natin yung crew ng barko, malalaman natin kung ano. Okay. Naging na natin na nakita yung nasabing fishing boat. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa balita ko. Salamat, Rafi. Salamat po. Si Rear Admiral Armand Balilo ng PCG. Bagong balita rin po kani-kanina lamang, ipinatanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price ceiling sa bigas. Ibig sabihin po niyan, posible nang lumagpas sa 41 pesos ang kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice. Ang iba pang detalye ng balitang ito, ihahatid po namin maya-maya lang. Dagdag naman sa babadgetan po ng mga commuter, ito na nga di ba? Pinayagan na ho kasi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pisong taas pasahe sa jeep. Sabi po ng LTFRB, provisional o pansamantalayan habang mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. At sa linggo po, October 8, magiging 13 pesos na ang minimum na pamasahe sa traditional jeepney, 15 pesos naman sa modern jeep. Sabi po ng ilang commuter, mabigat daw sa bulsa ang pisong dagdag pasahe. Lalo na raw yung mga maraming sinasakyang jeep araw-araw. Para naman sa ilang tsuper, kulang pa ang taas pasahe dahil panggasolina lang daw nila yan. Mas mainam daw talaga na mapababa yung presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala kung sa LTFRB, di ba, aprobado na yung provisional fare hike, ano naman kaya ang say ng mga tsuper at pasahero natin Yun na nga, dyan? at may balita live si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, Connie, sa darating nga na October 8 ay ipatutupad na itong provisional fare increase sa mga jeepney. Pero dahil provisional ito, ibig sabihin temporary lamang. Ayon doon sa mga nakausap natin na mga transport group, sa sandali naman daw na bumalik sa 56 hanggang 57 pesos. Ang kada litro ng diesel, sila na raw yung kusang magsasabi sa LTFRB na i-roll back na rin yung singil sa pamasahe. Yun nga lang, sa monitoring ngayon ng Department of Energy ay umaabot hanggang 73 pesos ang kada litro ng diesel dahil Rafi, Connie, 24 times nang tumataas ang presyo ng diesel mula nang pumasok ang taong ito. At sabi nyo nga dapat itong paghandaan ng mga commuters dahil tataas ang singil sa pamasahe pero meron pa silang dapat paghandaan sakaling ang ipagkaloob din ng LTFRB yung isa pang nakabinbi na petisyon ng mga transport group dahil didinggin sa darating na November 24 yung fare increase naman na 5 pesos. So alamin natin ngayon ang saloob ng mga driver. Nandito tayo ngayon sa Tandang Sora Jeepney Terminal dahil I'm sure inaasam na rin nila na tumaas na rin ang singil sa pamasahe. Ay, mawalang galang na po. Sir, live po tayo sa balita ko. Ano po pangalan po nila? Angelico Aguilar. Angelico Aguilar. Sir, nabalitaan nyo na siguro na natataas ang singil sa pamasahe. Ano pong saloobin po ninyo? Dapat lang po kasi tulad po nung yung diesel po namin yung 500 di na po maabot ng ng mga 4 na ikot Mga 3 lang po. So, lugi na po talaga. Opo. Bukod po dito sa 1 peso, meron pang nakabinbin kasi gustong gawin talagang 5 pesos ang increase. Kayo po ba, ipabor kayo doon o baka mahirapan na rin po ang inyong mga pasahero? Yun din po, yung kailangan din po maisip natin yung mga tungkol sa mga pasahero din. Kasi baka tumaas nga, tas wala naman din sumakay sa amin. Ganun lang din. Mahihirapan din sila. Opo. Ngayon pong tataas po ang singil sa pamasahe. Mga magkano na po ang madadagdag po sa inyong kita?
Parang parehas lang din naman po yung madadagdag kasi halos mapupunta din po sa diesel. Sa diesel Opo, lang din. sa diesel lang sige. din. Maraming salamat po ha. Thank you so much. So yan, yan nga ang sabi nila, yung taas presyo doon o yung taas na singil sa pamasahe, mapupunta lang naman din daw doon sa pang-crudo nila. Kumbaga, hanap pa po tayo ng iba pang makakausap natin dito ng mga driver. Ay, wala pa dito yung driver. So siguro, alamin na muna natin ang saloobin ng mga pasahero. Sir, mawalang galang na live po tayo sa balita. Kung tataas po ang singil sa pamasahe, magiging 13 pesos. Na kayo po ba? Okay po ba kayo doon? Wala akong masasabi dyan, ma'am. Kung ayun ang kwan nila, di ayun lang na wala tayong kwan doon. Susunod na lang. Okay, yan. Sige, salamat po. Eto naman, si ma'am. Ma'am, mawalang galang na live po tayo sa balita ko. Tataas daw po ang singil sa pamasahe, magiging 13 pesos na sa October 8. Okay po ba kayo doon o mabigat po para sa commuter? Kung sa totoo mabigat. Kaya lang wala magawa po niya ng batas. Opo. At saka yun lang din po. Opo. May plano pa po na maging 5 pesos ang increase. Yan po ba? Kaya po ba? Nasaluhin pa yan ng mga commuters? Yan, hindi na namin alam. Kasi hindi naman, nasa bahay lang ko, yung mga anak ko lang ang may Opo. Mabigat yun po. mabigat din sa aming mga nanay. Okay, sige. Maraming salamat po. Ayan, so narinig natin ang saloobin ng ilang mga commuters at sabi nga nila kahit na 1 peso pa lamang, mabigat na raw para sa kanilang bulsa. Eto si Sir, isa ring jeepney driver. Sir, mawalang galang na halay po tayo sa balita ko. Tataas po ng 1 peso ang singil sa pamasahe sa October 8. Kayo po ba'y masaya na po dito o kulang pa? Tapat na po yun, malaking tulong na po yun. Malaking tulong. Kasi dahil sa taas ng diesel, Magkano po ang madadagdag po sa inyong kikitain kung ganito pong tataas na po ang singil sa pamasahe? 20 pesos, isang way. Opo. Makakaluwag-luwag na po ba ang inyong pamilya kasi nagtataasan din ang presyo ng mga bilihin niyo? Opo, pwede na po yun, pang dagdag lang po diesel. Pandagdag pang diesel. So yeah, patuloy tayo makikibalita sa mga transport group at alamin natin kung ano yung magiging development dun sa panibago pa nilang fare hike petition at diringgin pa lamang yan sa darating na November 24. Rafi, Connie? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Mga kabalita, masungit po masungit ang panahon sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon dahil sa bagyong Jenny. Kaya sabi nga, di ba may signal number 3 po doon Oo, pero hindi rin ligtas sa ulan ang iba pang lugar sa Luzon pati na po dito sa Metro Manila. Makibalita na tayo kay Katrina Soon mula sa GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Rafi, Connie, mga kabalita, may nakataas ngayon na thunderstorm advisory dito nga yan sa Metro Manila. Kasama dyan ang Bulacan, Cavite, Bataan, ilang bahagi ng Pampanga at ng Zambales. Pinaalerto ng Pag-asa ang ating mga kabalita mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:20 ngayong tanghali. Sa mga susunod na oras, higit na asahan ang pag-uulan dito naman yan sa Batanes. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains gaya ng nakikita nyong nagkukulay red at orange. Pinag-iingat ang mga kapuso natin mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Uulanin din muli ang ilang pang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains sa ilang lugar. Asahan din muli ang ulan ngayong araw, dito naman yan sa Metro Manila. Mga kabalita, nagtutulong-tulong nga itong bagyong Jenny at itong habagat para magbuhos ng ulan dito sa bansa. Pero inaasahang hindi na magtatagal ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At umaga bukas, posibleng maglandfall ang bagyo sa southern Taiwan. Dito naman yan, pagsapit iyan ng gabi o hapon ay lalabas na iyan ng ating PAR base sa pinakabagong forecast track. Mga kabalita, sadyang nasa loob ng ating PAR ang Taiwan pero hindi ibig sabihin ay sakop ng ating bansa ang Taiwan. Itinakda po at ginagamit lang ng Pag-asa ang PAR bilang guide sa weather monitoring. Tutok lang kayo dito dahil maghahatid pa ako ng iba pang update sa bagyong Jenny. Salamat, Katrina Son. Samantala, nagparamdam din po sa lalawigan ng Cagayan ang bagyong Jenny. Alamin na natin ang latest sa probinsya sa Balita Live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine?
Connie, Rafi, sa mga oras nga na ito, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Jenny dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon ay makulimlim pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Santa Ana, pero ayon sa PDRRMO, may mga bayan sa probinsya ng Cagayan ang maayos na ang lagayan ng panahon. Sa kabila nga ng nararanasang mataas na alon sa baybayin, pinawi naman ng PDRRMO yung banta ng storm surge. Inaasahan daw na hanggang mamayang gabi o bukas ng umaga ay unti-unti nang bubuti ang lagay ng panahon. As of now, 16 na bayan ng under signal number 1, pero pinakabinabantayan sa ngayon ng provincial government ang Calayan Island. Sa communication ng PDRRMO sa mga officials ng Calayan ay maayos naman ang sitwasyon ng mga residente doon. Sa ngayon, Connie, Rafi, ilang bayan sa probinsya ang nagkansela ng klase mula sa kindergarten hanggang grade 12 dahil pa rin sa epekto ni Bagyong Jenny. Connie, Rafi? Yes, Jasmine, may mga kinakailangan bang ilikas? If meron, kamusta naman yung sitwasyon ng mga evacuee? Connie, ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, province-wide wala nang inilikas na mga residente dahil compared doon sa mga nakalipas na bagyo like Betty, Egay at Guring, itong si Bagyong Jenny hangin lang talaga yung kanyang effect dito sa probinsya. Actually, bayan lang ng Santa Ana yung nakaranas ng epekto ni Bagyong Jenny kaya wala nang inilikas. Sabi naman ng mga residente na nakatira sa coastal areas, particular dito sa ating kinaroroonan sa may barangay Palawig, ay normal na sa kanila yung ganitong sitwasyon. Bagamat mataas yung alon sa baybayin, kayang-kaya naman daw nila. Though nakabantay ang MDRRMO in case na mayroong threat ng storm surge ay mailikas naman yung mga residente, Connie. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. May pasada rin po tayo ng latest showbiz updates. Maring Aubrey, share mo naman kung ano latest. Of course, paring Rafi, maring Connie, heto na nga. Sa Eat Bulaga Studio naman, nakisaya ang ilang Kapuso executives. Snacks? Pwede. Sa fast food? Tama. Burger? Tama. Pwede. French fries? Oh, di ba? Kabilang sa mga nakisaya sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Full support sila sa mga Sparkle artist na ngayon nasa tinaguriang tahanang pinakamasaya. May chika rin si Miss Annette sa pagsalang niya sa special round ng Word of the Rings. Parang ang saya lang ng atmosphere. So, hindi naman nakakakaba, masaya lang. Mga kabalita, dahil nga po sa Bagyong Jenny, masungit ngayon ang panahon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dito nga yan sa Itbayat sa Batanes. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Batanes at northern portions ng Babuyan Islands. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng Mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Asahan mga kabalita ang malalakas na pag-uulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga susunod yan na oras. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo dito nga yan 210 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito na nasa 150 kilometers per hour at gumagalaw or may bugso na 185 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands at Isabela. Bukod sa Bagyong Jenny, magpapaulan rin ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang pinalalakas nitong hanging habagat. Kabalita, lifted na nga po ang price cap sa bigas at dagdag po ng detalye tayo sa Balita Live ni Ian Cruz. Ian?
Yes, Connie, pagkatapos ng dumalo ng Pangulo dito sa nagpapatuloy pa rin na distribusyon ng mga smuggled na bigas dito sa lungsod ng Taguig ay inanunsyo ng Pangulo sa isang interview na lifted na simula ngayong araw yung price cap sa bigas. Pero Connie, lifted man ang price cap ay magpapatuloy pa rin daw ang iba't ibang programa para tulungan nga ang mahihirap sa pangungunayan ng DSWD. Ayon sa Pangulo, umiiral man ang price cap sa ibang lugar. Mababa na raw ang presyo ng bigas, pero dito sa NCR, nananatiling mataas ang presyo dahil sa iba't ibang gastusin sa pagdadala at storage ng bigas sa syudad. Tiniyak muli ng Pangulo na walang kakulangan sa bigas ang ating bansa. Inaasang akyat ng araw ang ating buffer stock na higit 70 days matapos ang anihan. Sa nakaraang Pulse Asia Survey naman, Connie, bumaba ang ratings ng Pangulo. Hindi raw nasorpresa ang Pangulo sa resulta, lalo't alam niyang nahihirapan ang mga tao bunsod ng mataas na presyo ng bigas. Naiintindihan daw niya ito, kaya puspusan ang trabaho hindi para sa survey na hindi raw importante sa kanya. Ang importante raw ay matiyak na may sapat na makakain ng tao na abot kaya nila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Eto naman, ang high in vitamin C na kalamansi at lemon, hindi lang daw ginagawang juice drink, no? Para kasi sa ilan daw, may hatid daw itong whitening power. Yun na nga, at liliwanagin natin yan at ang ilang paniniwala at DIY remedies sa madilim o makulimlim na parte ng katawan mula sa cosmetic surgeon na si Dr. Maika Slatenensek. Magandang umaga, Doc, at welcome po sa Balita Ko. Hello, good morning. Good morning po sa inyo. Apo. Doc, una po sa lahat, bakit nga ba may pangingitim o pagkulimlim, ika nga, sa ilang parte ng ating katawan? Okay, so meron kasi tayong mga ibang lugar na kunyari naapektuhan ng sun's rays or kaya yung sa mga tinatawag na hyperpigmentation o kaya may mga ibang diseases like yung sa mga acne or melasma na pwedeng maka-affect sa parte ng mga katawan natin. Depende kung also case-to-case basis, depende sa sa mga pasyente. Pero ito, Doc, ha? Talaga ba? Ito maraming naniniwala kasi dito, Dr. Maika. May kinalaman daw sa diet ng isang tao yung pagkakaroon ng madilim o makulimlim na parte ng katawan. In other words, maitim na parte ng katawan. Talaga ba? Actually, totoo yun na ang diet ay nakaka-affect sa pangingitim mo ng mga ibang parte ng katawan o sa hyperpigmentation. Kasi minsan, kunyari, kung yung diet mo is full of mga processed foods, processed sugars, nagkakaroon ng mas maraming inflammation sa parte ng body natin. Tapos minsan, hindi niya na-address yung, of course, kung may mga ibang certain skin diseases, mas lalong lumalala, like yung skin asthma or yung mga eczema nila. O kaya naman kung masyadong lack of vitamins naman, na hindi sila nagva-vitamin C or vitamins, syempre yung body's immune system nila o wound healing, hindi siya na-address. Kaya mas gumagrabe o mas umiitim yung mga parte ng katawan nila. Ayun. Eto ba, Doc, talaga ba nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy yung pangingitim sa ilang bahagi ng katawan? Actually, hindi naman related directly ang body odor sa parte ng katawan na pangingitim. However, pwede siyang malink sa ibang mga sakit tulad na sabihin natin sa sobrang daming pagdidikit ng skin folds, pwede magkaroon ng reaction yung body sa bacteria pag dumidikit yung bacteria sa sweat, o kaya naman senyas na to ng ibang parang sakit, like kunyari may diabetes yung pasyente or sa pregnancy na nagkakaroon ng mga ibang hormonal changes sa katawan. Kaya nagdudulot siya ng parang akala mo may body odor na siya or a lot. If not, meron palang underlying condition. Ito talaga ba? Senyales. Oo, ito talaga ba, Doc? Nakakaputi daw yung ilang mga ginagamit natin sa ating kitchen, sa pagluluto, yung kalamansi o lemon. Kaya dun sa mga pag ipinapahid daw sa mga makulimlim na bahagi ng ating katawan. Actually, totoo na ideally, nakakapag-whiten talaga ang mga lemon o yung mga calamansi juice. However, syempre, this being used improperly, which means, kunyari, hindi mo naman ano yung concentration ng calamansi o ng lemon, pwedeng mas maka-harm pa o mas makaitim dun sa parte ng katawan natin.
natin. Kasi may ibang tao, sensitive ang skin, madaling ma-irritate. But yes, active ingredient siya na ginagamit sa mga cosmetics o sa mga pharmacy na pwedeng may lightening, sa mga creams or topical. Kaya lang, kunyari, ikaw mismo yung maghihiwa ng kalamansi, tapos ipapahid mo dun sa dark spots mo o sa mating part, pwedeng makadulot ng sometimes, makadulot ng Makalala. kabutit mo. But pwede rin makalala. So, hindi mo rin masabi kung parang, effective talaga siya for that particular tao or patient kasi nga baka sensitive yung skin o magka-allergic reaction. So dapat hindi mag-DIY, Doc, ano? Ito naman po, talaga ba nakatatanggal daw ng pangingitim sa ilang parte ng katawan yung regular na paghilod gamit yung bato o kaya loofah scrub? Yes, ako naniniwala ako sa exfoliation. Exfoliation o pagtanggal ng paghihilod paggamit ng loofah or body scrub kasi ito nakakapagtanggal ng dead skin cells and nakakapag-increase ng cellular turnover. Ibig sabihin nun, parang napapalitan yung lumang o yung mga old na skin natin para mag-produce ng bagong skin cells. And yes, nakakapag-help naman siya. But of course, in moderation. Kasi minsan sabihin natin, may sugat na pala yung gusto niya tanggalin. Tapos lalo pa niya hinihilod, lalo pa niya tinatanggal, ginagamitan ng loofah. Baka lalong magsugat, lalong magkaroon ng problema. Magagasgas naman. Ito, pahabol ko lang kasi importante malaman na minsan yung mga pangingitim sa ibang barteho ng katawan may kinalaman na yan sa halimbawa kung ikaw ay diabetic, no? O mataas ang sugar. Tama ba yon, Doc? Yes. So, kunyari, may mga ibang conditions katulad ng sa may diabetes na hindi na pala alam na may diabetes sila. So, may mga ibang areas na parang nangingitim na pala yung sa mga... Ayun. Thank you. Madami kaming natutunan, Doc. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Micas Latensek. Thank you. Thank you po. Ito sa iba pang balita naman, nababahala raw yung karamihan ng mga Pilipino sa patuloy ho na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May balita live si JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, base po sa survey ng Pulse Asia, pangunahing concern pa rin o yung inaalala ng mga Pilipino yung pagkontrol ng gobyerno sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado o yung inflation. At sa ulat nga ng Bayan Survey na ginawa nitong September 10 hanggang 14 74% o 74% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng pagkabahala sa pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Tila hindi na nga raw po ito nagbago sa June 2023 edition ng kaparehong survey. Kaya tinanong po namin ang mga namamalengke rito sa Mega Q-Mart sa Quezon City kung pareho rin ba ang saloobin nila rito. Pakinggan po natin yung pahayag ng ilang mamimiling nakausap natin na nagsabing stress na raw sila sa kakaisip ng mataas na presyo ng pangunahing bilihin sa merkado. Hindi ka na maganda, lalo ka pang papangit. Bakit? Siyempre, stress ka. Sino pa magaganda ng stress, di ba? Kaya nga, ngahirap-hirap. Mahal-mahal ng bilhin, tapos yung kita mo, yung kawawa talaga yung mga nagsasahod ng minimum. Ganun nga, nag-iisip ako kung magbabago ba ang presyo. Parang hindi natin nagbabago. Sana wag nang tumaas na hindi na maulit yung dati na nagbebenta kami ng lugi. At mga kapuso, matapos nga pong i-lift yung price cap sa bigas o yung pagkontrol ng gobyerno sa presyo ng pagbebenta ng bigas, makibalita tayo sa ilang mga rice retailer dito sa Quezon City. Kakasama po natin ngayon si Sir Christian Sara. Sir, good morning po, good afternoon po. Tanong ko lang po, binawi na po kasi ng gobyerno yung price cap. Ibig sabihin, mabebenta nyo na ulit yung bigas sa gusto nyong presyo. Ano pong reaksyon nyo rito, Sir Ian? Okay lang yung bawiin ng kasi... Para sa amin, hindi naman kami masyadong apektado na ngayon. Dahil may mababa naman nakukuha na nga sa bababa, 45. Mababa na yung nakukuha namin din eh. Kumbaga hindi naman nalulugi na. Kaya para sa akin, okay din tanggalin kasi ano naman ang bigas naman hindi na siguro tataas na katulad dati. Okay, so good news po yun, syempre sa inyo. Okay, sa amin good news yun. Pagbaba ng pambili sa kinukuha namin ng mga bigas doon, ay malaking bagay din yun dahil meron kami mababa presyo. Kumbaga, tama lang yung bumaba yung kinukunan. Alright. Salamat po, Sir Ian. Narinig nyo yung pulso ng mga kababayan natin. At yan muna ang latest. Balik muna sa inyo, Rafi at Connie. Maraming salamat, JP Soriano.
Mga kabalita, eto, nako, wala na yatang gamit na hindi ho kayang gawa ng obra ng mga Pinoy. Oo Di ba? nga. Ang gagaling ng imagination. Kaya nga, ang isang taga-Antipolo Rizal, buhangin at sinulid ang gamit para sa kanyang artwork. Ayan, ito na, panoorin natin. Ilan po sa mga sand artwork ni Maika Asidera ang mga kapuso natin sina Jessica Soho, Mike Enriquez at David Licauco. Sinulid naman ho ang ginamit niya para kina Apple Diap at Justin Bieber. Kwento ni Maika, 2017 pa siya nagsimula sa thread art. Habang ngayong taon naman niya sinimulan ang paggawa ng obra gamit naman ng buhangin. Para sa kanya, challenging daw ang paggawa niyan kaya gusto niyang i-share sa ibang tao. Wow, ang galing. Iba talaga ang diskarte, no? At saka yung talent, no, na meron ka talaga. Galing, congrats! Ang ipaho ng palay, may iba pa palang gamit. Alam mo ba? Yun na nga. Yan naman ang diskarte ng isang magsasaka sa Dingras, Ilocos Norte. Ito, bukod po kasi sa pagtatanim ng palay, sideline din ni Lyndon Madrid ang paggawa ng organic fertilizer sa pamamagitan po ng pag-carbonize sa ipa o rice hull. Ayon kay Lyndon, nagsimula siyang gumawa nito nang tumama ang COVID. Naging patok ang kanyang diskarte dahil dumami rin doon ang mga naging plantito at plantita. Hanggang ngayon, mabenta pa rin daw ang kanyang produkto sa halagang 130 pesos kada sako. #Madiskarte! May big announcement ang P-Pop Kings na SB19. Inanunsyo ng grupo na may Asian leg ang Pagtatag World Tour. Sa X, pinost nila ang teasers para sa show sa Bangkok at sa Singapore this November. Bukod sa Asian leg tour announcement, nireveal din ng P-Pop Kings na meron na silang sariling kumpanya. Tinawag nila itong 1Z Entertainment. May fan meet din ng grupo this month kasabay ng kanilang 5th anniversary. Ito na. Samantala, ito, balita ko, pinaaresto po ang 6 na pulis na botas na sangkot po sa pagkamatay ng menor de edad na si Jemboy Baltazar. Ayon po sa dokumentong inilabas ng Navotas Regional Court Branch 286, nakitaan po ng probable cause para isyuhan ng arrest warrant sina Police Senior Sergeant Jerry Maliban, Police Senior Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Senior Sergeant Nico Pines Esquilion, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. August 2 nang mapatay si Baltazar sa isang police operation. Inamin po ng Navotas Police na kaso yon ng mistaken identity dahil ibang suspect at hindi si Baltazar ang kanilang tinutugis. Nabalitaan ko, ibinilik na sa uniforme ng mga pulis ang pito at ang batuta. Utos yan ni PNP Chief General Benjamin Acorda. Lumalabas daw kasi na dumidiretso agad sa paggamit ng baril ang ilang pulis at nagpapaputok ng warning shot. Bawal po yan. Sabi ni PNP Chief, last option na lang daw ngayon dapat ang paggamit ng baril. Ang utos ni PNP Chief Acorda ay kasunod ng pamamaril ng ilang pulis na botas sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar noong Agosto na ikinamatay niya. Sabi ni Acorda, sa ngayon, ilang police stations na ang nagbalik ng pito at batuta sa uniform ng kanilang mga pulis. Update po tayo sa insidente sa Baho de Masinloc kung saan nasawi ang 3 tripulante. May balita live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Claire? Yes, Connie, nakausap natin ang ilan sa mga mangingisdang sakay ng bangka sa Baho de Masinloc na binangga umano ng isang barko. Wasak daw ang bangka nila. Bigla na lang daw tumambad sa kanila ang Pacific Ana. Hindi raw nila nakita ang markings nito dahil madilim. Nasawi ang may-ari ng bangka at 2 pang mangingisda. Nananawagan ng tulong ang mga kaanak ng mga biktima. Nasa maayos namang kalagayan na ang 11 pang sakay ng bangka. At yan muna ang latest rito sa Infanta, Pangasinan. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Balita ko, meron na namang medalya ang Pilipinas sa 2023 Asian Games. Nakakuha ng bronze medal ang ating sepak takraw team. Nakalaban nila ang defending champions na Indonesia. First time po yan since 1990 na makakuha ang Pilipinas ng medalya sa sepak takraw. Yan na po ang ika-9 na bronze ng bansa.
Suma total, 11 na ang mga medalya ng Pilipinas sa kompetisyon, kabilang na ang isang gold at isang silver. Good job sa ating mga atletang Pinoy at salamat sa karangalang ito. Ang galing, no? At least nakikita natin talaga yung pinaghihirapan nila ay nabibigyang pansin ngayon, di ba? Ay, katulad yan, sepak takraw, hindi naman natin sport yan eh. Oo. Sport yan sa ating Southeast Asian neighbors. Pero ngayon, talagang sa Asia, isa na tayo sa mga gumagaling. Oo nga, good job talaga. At isang karangalan na mapabilang siyempre sila dun sa mga sinasabing magagaling na atleta. At kung mapabilang yan sa Olympics, may chance na tayo magkamedalya ulit. Ayun, di ba? Abangan natin yan. Update naman tayo sa pagkamatay ng isang grade 5 student sa Antipolo matapos umanong sampalin ng kanyang teacher. May balita live, si Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, Connie, kakanis lang dito sa Heaven's Gate Chapel yung bangkay ni Francis J. Gumikib, ang 14 anyos na grade 5 student na namatay 11 araw matapos sampalin ng kanyang guro. Papunta na ngayong Camp Crame yung mga labi kung saan ito isasalang sa autopsy. Hindi pa sigurado kung kailan may lalabas ang resulta nito. Pero kaninang umaga, nakuha na ng pamilya ang death certificate ng bata. Nakasaad dito na ang dahilan ng pagkamatay ay global brain edema. Ang antecedent cause ay acute intraparenchymal hemorrhage sa left medullary 14 area. Nakalagay naman sa other significant conditions contributing to death ay presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse. Sabi ng nanay ng biktima na si Elena Mingoy, wala siyang alam na ibang sakit ng kanyang anak bago ito namatay. Pero nakitaan daw ito ng sakit sa baga pagdating nila sa ospital. Ilan daw sa mga sintomas na naobserbahan nila sa kanyang anak ay pananakit ng ulo at mata, pagsusuka, at pananakit ng tainga na tila may gumagapang daw ayon sa bata. Nagsuka din daw ng dugo ang bata nang isugod noon sa emergency room. Nakausap kagabi ng nanay ng biktima yung principal ng Peña Francia Elementary School kung saan nangyari ang umunay pananampal sa kanyang anak. Gusto raw makipag-usap sa kanya ng umano'y nanakit na teacher pero hindi pa raw siya handang harapin ito. Sinabi rin daw ng principal na umiiyak daw ang guro at ang pagtuturo lamang ang kabuhayan nito dahil wala raw trabaho ang asawa. Mula rito sa Antipolo, para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal at ito ang balita ko. Maraming salamat, Jonathan Andal. At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Ako po si Maring Aubrey Carampel. Katrina Son po. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.